Maagang nagtungo si Lorenza sa apartment ni Myla. Gusto niyang tiyakin kung magagawa na nito ngayon ang kanyang inuutos dito. Patungo siya sa London sa susunod na araw. Gusto niyang bago siya umalis ay makita niyang patay na ang lalaking nagbigay sa kanya ng 1,001 pagdurusa. Hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Robert. Ito lang ang tanging lalaking idinambana niya sa kanyang puso. Hindi na siya nagmahal mula nang maging sila ni Robert. Ibinigay niyang lahat ang makaliligay sa lalaking itinatangi. Pati ang pinakaiingatan niyang dangal ay buong puso niyang pinagkaloob dito. Madalas niya itong pagbigyan kahit hindi ito umuungot sa kanya. Gusto kasi siniyang tiyakin na siya ang pakakasalan nito, kaya siya naging mapagbigay sa lalaki. Hindi niya akalain na bukod sa kanya ay mayroon pa itong inilalabas na babae kapag hindi sila magkasama nito. Hindi lang minsan niya itong nahuli na may kasamang ibang babae, kaya kinausap niya ito at pinagbanta ang papatayin kapag hindi tumigil sa pambababae. Pero laking gulat niya na makipagkalas ito sa kanya para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Iyon ang pinakamasakit niyang naranasan sa tanang buhay niya mula sa kanyang pagkabata at hanggang sa magdalaga siya ay pawang kasiyahan ng kanyang nalalasap. Hindi siya papayag na basta na lamang siya itatapon ni Robert matapos siya nitong pagsawaan. Sumumpa siya sa kanyang sarili na kung hindi magiging kanya si Robert ay hindi rin itong pakikinabangan ng ibang babae. Mas mamatamisin pa niyang makitang patay ang lalaki kaysa pakinabangan ito ng ibang babae. Nakarating siya sa apartment ni Myla. Nagmamadali siyang bumaba ng kotse. Binuksan niya ang hanggang bewang na gate para siya ay makapasok. Myla, tawag niya sa pangalan ng babae habang kinakatok ang pinto. Matagal-tagal siyang naghintay na bumukas ang pinto. Nainip na siya at hindi pa rin bumubukas iyon. Muli niyang tinawag si Myla, higit na malakas. Myla! 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 Tawag niya habang kinakabog ng malakas ang pinto. Wala pong tao dyan. Umalis siya kaninang maagang maaga. Sabi sa kanya ng may edad na babaeng nagbukas ng kabilang pinto. Gustong mainis ni Lorenza. Sa lahat ng ayaw niya ay yung may pupuntahan siyang tao na hindi niya aabutan. Kaya saan kaya nagpunta ang babaeng iyon? Tanong niya sa sarili habang pabalik ng kanyang kotse. Sumakay siya ng kotse at saka yun pinanda. Naisip niya yung baka nagpunta si Myla sa opisina ni Robert para ito ay patayin. Napangiti siya sa isipin iyon. Nagpa siyang pumunta sa opisina ni Robert. Hindi naman siya bababa ng kanyang kotse. Gusto lang niyang mamatiyak na mamamatay ngayon si Robert. Pinasibad na niya ang kotse patungo sa naisip niyang lugar. Nakaramdam ni Lorenza ay umakyat na lahat ng dugo niya sa ulo sa matinding galit na nararamdaman nang makita siya ni Myla at Robert na palabas ng building. Hindi siya maaaring magkamali ng hinala. Tiyak niyang may relasyon na ang dala. Inuna pa ang kanyang kalandian sa ipinagagawa ko. Nagngingit-ngit niyang bulong habang tinatanaw ang dalawa. Nakakabay si Robert kay Myla. Nakayakap naman ang isang kamay ng babae sa bewang ni Rob. Masayang nagtatawanan ang dalawa. Manganingay na niyang suguri ng dalawa at pagbabarilin para matapos na ang kanyang problema. Lagi siyang may dalang baril bilang pananggalang sa kanyang sarili. Pinigil lamang niya ang galit na gusto nang umalpas. Naisip niyang walang magandang mangyayari kung paiiralin niya ang galit. Kahit parang tinutusok ng libu-libong aspili ang kanyang puso, ay nagawa niyang magtimpi. Kailangan niyang magpakahinahon. Hindi niya magagawa kay Monica ang kanyang naiisip kung magpapadalos-dalos siya ng pagpapasya. Babalikan niya si Myla sa apartment nito at doon niya kakausapin. Tatakutin na niya ito para sumunod sa kanyang ipinagagawa. Kapag napasunod niya ito, ay saka niya gagawin ang naiisip niya kay Myla. Hindi siya makapapayag sa ginawa nito sa kanya. Nagtiwala si Rito ang sabihin kailangan nito ng impormasyon sa pagkatao ni Robert. Ibinigay naman niya yun sa pag-akalang kailangan nito para sa gagawin itong pagpatay sa dati niyang kasintahan. Hindi niya akalain na lalandiin din pala nito si Robert. Kumulo yata ang kanyang dugo sa matinding galit kay Myla sa ginawa nitong panluloko sa kanya. Humanda kang babae ka. Huwag kang magkakamaling sumagot ng hindi maganda. Malamang na mauuna ka pang mamatay sa ipinapapatay ko sa iyo. Bulong niya sa sarili matapos muling tapunan ng tingin ng dalawa na patungo sa parking lot. Pinuhay na niya ang makina ng kotse at saka mabilis iyong pinasibat. Baka kung hindi pa siya aalis sa lugar na iyon, ay sumabog na ang kanyang pagtitimpi. Sumpa niya sa sarili, makakatikim sa kanya si Myla kapag nagkaharap sila nito mamaya. Hindi sila tatakot dito, kahit sabihing isa itong heart killer. Nakaramdam ng takot si Myla nang abutan niya si Lorenza na naghihintay sa kanyang pagdating.
Madilim-dilim na maghiwalay sila ni Robert. Kumain sila ng tanghalian sa isang hotel restaurant. Pagkatapos nilang kumain ay umuot si Robert na ulitin nila ang kanilang ginawa. Hindi naman siya tumanggi. Gusto rin kasi niya ang kanilang ginagawa. Damang-dama kasi niya ang pagiging ganap na babae habang nagtatalik silang magkasintahan. Kaya madilim na nang makauwi siya sa kanyang apartment. Hindi nga niya akalain na aabutan niya si Lorenza. Kanina ka pa ba? Kinakabahan niya ang tanong dito. Hindi nga lang siya nagpapahalata. Halika doon tayo sa loob mag-usap. Yayaan niya at saka nagpauna na siya para buksan ang pinto. Pinakikiramdaman niya si Lorenza. Wala kasi itong kakibukibong nakasunod lang sa kanya. Hindi niya mabasa ang ekspresyong nasa mukha nito. Tingin niya ay para itong galit na pinipigil umalpas. Maukupo ka. Anong gusto mong inumin? Aniya nang makapasok silang dalawa sa bahay. Hindi pa rin nawawala ang kanyang kaba. Formal na formal kasi ang itsura nito. Maya-maya ay nakita niyang gumuhit ang galit sa mukha nito. Inuna mo pa ang kalandian mo kaysa sa ipinagagawa ko sa iyo. Sabi nitong tila nagliliyab sa galit ang mga matang nakatingin sa kanya. Nagulat siya sa sinabi ito. Hindi siya agad nakasagot. Paniwalang-paniwala kung pag-aaralan mo lang ang kilos ni Robert, kaya ibinigay ko sa iyo ang mga impormasyong tungkol sa kanya. Hindi ko akalaang lalandiin mo rin siya, sabi uli nito sabay sampal sa kanya. Hindi niya nailagan ang sampal nito dahil hindi niya akalaing gagawin sa kanya ni Lorenza. Sa lakas ng pagkakasampal sa kanya, ay naupo siya sa mahabang set. Pakiramdam niya ay nangapal ang kanyang pisngi. Bigla siyang tumayo para sugurin si Lorenza. Kahit sa ang anggulo ni tingin, ay hindi obra sa kanya ang babae. Malaki nga itong di hamak sa kanya, pero para itong babasaging kristal na mabunggulang ay mababasag, kayang-kaya nitong ipagngudngunan sa sahig. Kaya lang ay hindi siya nakalapit kay Lorenza. Bigla nitong itinutok sa kanya ang baril nito. Saglit na nag-aalanganin si Myla kung lalapitan ba niya si Lorenza. Tingin niya sa babae, ay handa nitong gamitin ang hawak nitong baril. Nasa mukha nito ang malaking galit sa kanya. Baka kung lapitan nito, ay bigla na lamang siyang barilin. Tiyak na mamamatay siya nang walang kalaban-laban. Hindi naman pwedeng gamitin ang kanyang kapangyarihan. Isa lang ang pinag-aralan niya sa kapangyarihan niyang black magic. Ang pagpatay lamang sa mga tao sa pamamagitan ng pagsunog niya sa litrato ng isang taong kanyang papatayin. Liban doon ay wala na siyang ibang kakayahan pang gamitin ang black magic. Tiyak na madidisgrasya lamang siya kung tatangkay niyang lapitan si Lorenza. Tingin niya ay hindi siya bibiro nito. Lapit pa, para mauna kang mamatay kaysa kay Robert. Sabi nitong nakatutok ang baril sa kanya. Patatawarin kita sa ginawa mong paglalandi kay Robert. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Hanggang bukas ng gabi, kapag hindi mo pa pinatay si Robert, mauuna ka na sa kanya. Sabi nito at saka siya tinalikuran. Parang ipinagkit ang kanyang mga paa sa flooring. Hindi niya nagawang kumilos. Narinig na lamang niyang kumalabog ang pinto dahil sa pagkakasara niyon. Pakiramdam niya ay yumanig ang buong kabahayan dahil sa lakas ng pagkakasara ng pinto. Bago pa siya makabawi ay narinig niya ang pag-andar ng sasakyan sa labas ng apartment. Paglabas niya ay papalayo na ang sasakyan ni Lorenza. Napailing na lamang siya habang hinahaplos ang nasaktang pisngi.